Sa harap ng Russian State Duma, nagbigay ng isang babalang-walang kaparis ang leader ng Partido Komunista ng Rusya. Darating na ang revolusyon. May mga palatandaan ngayon sa Rusya na tulad ng nangyari noong 1917 habang may malaking nangyayari sa bansa. Ito ang pinakakinatatakutan ni Putin. Ang mga tao ay tumatalikod na sa kanya. Bumabalik ang mga dating Tsar para multuin siya. At ang magagawa lang ni Putin ay subukang lumangoy laban sa agos na maaring tangayin siya. Paparating na ang revolusyon. Babala ito ni Gennady Zyuganov, veteranong leader ng Partido Komunista ng Rusya, sa plenaryong sesyon ng State Duma, ang mababang kapulungan ng kanilang parlamento. Bagong eleksyon sa Setyembre, matindi ang batikos niya, kahit maingat na iniiwasan ni Zyuganov ang mga pangadib ng politika sa Rusya. Sinabi ni Zyuganov na ginagawa nilang lahat para suportahan si Putin at ang kanyang estratehiya at mga pulisya. Ngunit hindi nakikinig ang gobyerno, na tila mas nagpapakita ng suporta kay Putin kaysa sa tunay na ibig sabihin. Si Putin ang gobyerno, pero ang mga kasamahan niya ang pumapalya. Matalinong inilalagay ni Zyuganov ang sisi kay Putin habang kunyari napapanggap na parang wala siyang kasalanan sa lahat ng ito. Oo, at pinalinaw pa yon ni Zyuganov sa pamamagitan ng mas marami pang batikos sa gobyerno habang nagbabala siya na may revolusyong nagagana. Kung hindi agad kumilos ang gobyerno sa mga hakbanging pinansyal, pang-ekonomiya at iba pa, maulit ang nangyari noong 1917 pagsapit ng Taglagas. Hindi natin dapat hayaan itong mangyari muli. Magpasya na tayo, sigaw ni Zyuganov. Panawagan ito sa paglaban. Hindi si Zyuganov kabilang sa United Russia Party ni Putin, kundi sa oposisyon. Bagamat pinapalambot niya ang pananalita para di magalit si Putin, simple lang ang punto ni Zyuganov. Hindi epektibo ang mga patakaran ni Putin sa digmaan. Kailangan ng pagbabago at paparating ang revolusyon. Siguradong mag-aalala si Putin sa lingaw-ngaw na nangyari noong 1917. Mahilig siya magkwento ng kasaysayan, kahit binabaluktot niya ang mga ito. Pero kahit siya, hindi niya maikakaila ng nangyari noong 1917 ay isang bagay na ayaw na niyang maulit pa. Ang 1917 ay ang taon ng Revolusyong Ruso. Dalawang pangyayari. Una, natanggal ang imperyan na pamahalaan ng Rusya. Pangalawa, napunta sa kapangyarihan ang mga Bolshevik. Naganap ang mga revolusyong iyon habang maraming namatay sa Rusya noong unang digmaang pandaigdig na nagdulot ng matinding kaguluhang pang-ekonomiya at nagtulak sa marami na tanungin kung bakit sila sumali sa digmaan. Pinagsama ng dami ng nasawi, lumalalang kahirapan, kahina ang pamumuno at galit sa elitistang pinansyal at politikal ang nagdulot ng unos sa nagbago sa Rusya magpakailanman. Pinapasimpil natin, pero parang pamilyar lahat ng ito, hindi ba? Nakakita si Zyuganov ng pagkakatulad at agad itong ginamit sa talumpati noong Abril 15 sa State Duma, kung saan sinabi niyang di angkop ang kasalukuyang estruktura ng lipunan ng Rusya sa bansa. Tayo ay dumudulas papunta sa isang ganap na walang patutunguhan dahil sa ating oligarkikong kapitalismo. Ayaw nila mag-invest para sa tagumpay natin, sa mga anak natin, sa malalaking pamilya at iba pa. Noong nakarang taon, 600,000 pang namatay. Dumudulas tayo sa walang patutunguhan sa sosyo-ekonomiyang pananaw. Interest rate, pulisya, financing, ayon kay Zyuganov sa talumpati. Wala pa ring direktang kritisismo kay Putin. Ito ang lipunan ni Putin na lalantad sa ilalim ng mikroskopyo ni Zyuganov. Ang oligarko, korupsyon at baluktot na kapitalismong ipinailalim ni Putin sa kanyang kagustuhan sa loob ng 14 na siglo ay nagdulot ng ekonomikong pagbagsak at matitinding pagkasawi sa digmaan na naranasan ng Russia noong 1917. Ang bagong Tsar ay bulag sa pangangailangan ng tao. Nagkukubli sa bunker na parang toreng-garing at kinokolektang bilyon habang nasusunog ang bansa. Alam ng mga talaga na nakatutok na si Zyuganov ay nag-uudyok. Sa katunayan, isang bagay na nangyari ilang linggo bago niya ibinigay ang kanyang mapanulsol na talumpati ang nagpakita ng gusto niyang makamit sa kanyang usapan tungkol sa revolusyon. Babalikan natin yan. Una, hindi maitatanggi na may punto ang mga sinabi ng lider ng Partido Komunista tungkol sa ekonomiya ng Rusya. Ang panawagan ni Zyuganov ng dagdag, suporta kay Pangulong Putin ay talagang tagungpuna sa sitwasyong nilikha sa Rusya ni Putin at ng kanyang pananakop sa Ukraine. Ang nangakong magdadala ng katatagan sa mga Ruso ay nagdulot lamang ng kaguluhan sa mahigit 4 na taon. Matapos ang paglago ng ekonomiya noong panahon ng digmaan noong 2023 at sa huli, 2024 kung kailan nakaranas ang Russia ng 4.3% na paglago sa Gross Domestic Product o GDP, nagsimulang bumagsak ang ekonomiya ng Russia noong 2025. Ang paglago ng GDP ay umabot lamang sa 1%, na malayo sa inasahang projection.
Bumaba sa 0.8% ang inaasahan sa 2026 bago ang biglang kita sa langis, dulot ng Operation Epic Fury sa Iran. Kaya tinaas ng International Monetary Fund ang projection sa 1.1%. Hindi pa rin yun maganda. Marami pang bitak sa ilalim ng ibabaw, kasama ng maraming palatandaan sa ibabaw ng ekonomiya ng Russia ay bumabagsak sa antas na sinasabi ni Jaganov. Usapin pa ng kamatayan. Isa pang 600,000 katao ang namatay noong nakaraang taon ayon kay Jaganov. Marami sa mga namatay ay malamang na nasa Ukraine. Iniyalay sa digmaang ayan sa Ukraine ay nadulot ng mahigit 1.325 milyon patay at sugatan sa Russia sa 4 na taon. Mulay ang mga pagkakatulad. Maraming problemang pang-ekonomiya at napakalaking bilang ng mga nasawi dahil sa digmaang higit sa anumang inasahan ng sinuman sa loob ng Russia. Parang 1,700 at 17 na naman ito. At mukhang wala nang magagawa si Putin para ayusin ito. Ito ang daang. Wala nang labasan na tinulak ni Putin ang Russia na tahakin. Naniniwala si Jaganov na alam niya kung ano ang paparating. At kailangan lang nating tingnan ang isang talumpate na ibinigay niya ilang araw bago ang kanyang matinding pahayag sa State Duma ng Russia para makita yon. Noong Abril, 10 diretsong nanawagan si Jaganov sa mga botante ng Russia na mading lakas ng rebolusyong pinaniniwalaan niyang darating. Sa pagkakataong ito, nagulat lahat sa mga komento niya tungkol sa kalagayan ng lipo ng Ruso na nilikha ni Putin. Sinabi ni Jaganov na kung hindi papayagan ng mga otoridad na maitaman ng mga botante ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanilang boto sa Setyembre, itutulak nilang bansa sa pagkatalo habang kinakausap ang mga mamamayan at otoridad ng Russia. Ayon sa kanya, nahaharap ang Russia sa dalawang pagpipilian: kapitalismo na may digmaan o sosyalismo na may katarungan. Bukod sa politikal na aspeto, malinaw na sinasabi ni Jaganov sa mga Ruso na hindi gumagana ang Russia sa ilalim ni Putin. Maaring hindi pagbabalik sa komunismo ang sagot. Gusto yon ni Jaganov dahil malinaw ang dahilan. Pero kung walang pagbabago, tiyak na mabibigo ang Russia sa Ukraine at babagsak sa loob ng sarili nitong bansa. Dagdag pa sa mga babala ni Jaganov, sinabi ng lider komunista na inilalagay ng Russia ang sarili sa posisyon para maging susunod na target ng US. Noong Marso, sinabi ni Jaganov ng pagpapatalsik ng Amerika kay Nicolas Maduro sa Venezuela at ang kilos nito sa Iran ay babala para sa Russia. Tayo nang susunod, gaya ng estratehiya ni Trump. Una China, tapos tayo. Pangatlo ang Iran, sabi ni Ziganov sa isang sesyon ng mababang kapulungan ng State Duma. At idinagdag pa niya, mas malala pa ang pagwawatak-watakin sa atin kaysa sa pinagsamang sinapit ng Yugoslavia, Iraq at Libya. Ang Rusya ang pangunahing imbakan ng mundo at yun mismo ang dahilan kung bakit pangunahing target ito. Mahina na ang tagwang niyon. Si Putin ang dahilan kung bakit. Na yon ay kasing ganda ng kahit anong panahon parang US ay kumilos. At kung gagawin nila, huli na ang revolusyon. Dahil ang wasat na Rusya ay wala nang magagawa para ipagtanggol ang sarili nito. Dahil bagsak na ang ekonomiya at namamatay ang mga tao sa pinakamataas na bilang na naitala. Ano man ang mangyari, hindi maisip ang magiging kahihinatnan. Pagbagsak ni Putin at ng lahat ng itinayo niya. Hindi lang babala mula sa lider ng oposisyong partido ang nagpapakita ng palatandaan ng posibleng revolusyon. Si Putin ay napapakita ng kahinaan. Galit siya at ibinabaling ang sisi sa iba para sa sakunang pang-ekonomiya na siya rin ang may kagagawan. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na ito ang The Military Show. Ipinapakita namin ang buong larawan sa likod ng balita, kaya mag-subscribe para mauna sa balita. Ngayon, ang sinabi ni Jaganov ay parang reklamo na may personal na interes na matanggal sa kapangyarihan si Putin. Isa siyang leader ng oposisyon total, pero ang timing ng kanyang mga sinabi ay malayo sa pagiging aksidente. Sinamantala ni Jaganov ang pagkakataon umatake dahil kay Putin, na ngayon lang nagpakita ng ganitong kahinaan sa mahigit 4 na taon ng pananakop sa Ukraine. Noong Abril 15 na siya ring petsang, sinabi ni Jaganov sa mga otoridad ng Russia na lumaban ng patas, abala si Putin sa pagsesermon sa mga pangunahing opisyal ng ekonomiya ng Russia. Ayon kay Putin, hindi katanggap-tanggap ang pag-urong ng ekonomiya at dapat may aksyon dito. Walang sinuman sa silid ang magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin kay Putin na wala talagang magagawa. Ang mga sanhi ng revolusyon ay direktang bunga ng agresibong kilos ni Putin. Kasalanan ni Putin na nilamon ng digmaan ng Russia na ayon sa European Union External Action ay nagkakahalaga ng 250 bilyong euro o humigit kumulang 273 bilyong dolyar kada taon para sa bansa. Mahigit $1 trilyong nang nasasayang sa digmaang malayo pa sa tagumpay ng Russia. Wala ring sesay ang paninita ni Putin sa mga opisyal niya. Ibinaba ng sentral na bangko ng Russia
ang interest rate sa 14.5% bilang hakbang para pasiglahin ang paglago sa pamamagitan ng pangungutang. Pero ang 14.5% ay napakataas pa rin at ang patuloy na pagbaba ng base interest rate ng Russia na umabot pa sa 21% noong Mayo 2025 ay nagdudulot ng pangamba na baka tumaas pa lalo ang inflation. Lumabas noong Disyembre, 2025 ang maling akala ni Putin, sinadya man o hindi, sa papel niya sa pagbagsak ng ekonomiya ng Russia. Sabi ni Putin, ang pagbagal ng ekonomiya ng Russia ay kailangang pagbayaran para mapanatili ang kalidad na ekonomiya at mga macroeconomic indicator. Ano bang ibig sabihin nito? Anong kalidad ng ekonomiya? Ang bansa ay nahaharap sa hiring freeze, malaking panlabas na utang, kawalan ng monetary reserves, at landas sa pagbangon na halos hindi na umiiral. At ang reaksyon ni Putin ay pagalitan ang mga opisyal na hindi masabi sa leader ng Russia na kaya sila nasa ganyang kalagayan ay dahil inilagay sila doon ni Putin mismo. Kung tama si Zhaganov, ang ulong iyon ay puputulin ng rebolusyong nakaamba na. Ito ang tunay na problema ni Putin. Maaring naniniwala siyang sapat na ang panandaliang ginhawa mula sa Operation Epic Fury at pagsasara ng kipot ng Hormuz para maresolba ang problemang pang-ekonomiya ng Russia. Ang pananaw na yan ay lalo lang natutulak kay Putin na maging sentro ng revolusyonaryong kwento sa kasaysayan ng Russia, gaya ng mga pag-aalsa noong 1917. Totoo na aangat ang ekonomiya ng Russia dahil sa pagtaas ng presyo ng langis mula sa digmaan sa Iran. Hindi tiyak kung gaano kalaki ang benepisyo ng Russia sa pagtaas ng presyo ng langis. Dahil sa komplikadong formula ng buwis sa langis at isang buwang delay, hindi pa inilalabas ng Kremlin ng opisyal na datos para sa Marso. May ilang palatandaan. Ayon sa Financial Times, kumita ang Russia ng dagdag $150 milyong bawat araw mula langis noong Marso. Ayon sa Washington Institute, nagdulot ang digmaan sa Iran ng pagkakataon na maibenta ng Rusya ang langis nito sa presyong katumbas o higit pa sa $. 50 kada bariles na itinakda ng Kremlin sa budget nito para sa 2026. Dati, $40 kada bariles ang presyo ng langis ng Russia dahil sa parusa ng kanluran. Maaring ito ring ni Putin itong lifeline para magkaroon siya ng mas maraming oras maghanap ng solusyon sa ekonomiya, na sabi ni Zhaganov ay sentro ng nalalapit na revolusyon. Sa totoo, tinatakpan lang ng kita sa langis ang mga problema. Hindi naman talaga malaki ang kita. Sinira ng Ukraine ang pagkuha ng langis ng Russia. Kinontrol nila ang export para hindi makinabang si Putin sa krisis sa gitnang silangan. Sabi ng Al Jazeera, ang malakas na pag-atake ng Ukraine noong Marso at Abril ay nagdulot ng malaking bagsak sa export ng langis ng Russia na binabawi ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Noong Marso, bumaba ng 300,000 bariles bawat araw ang benta ng krudong langis ng Russia at 200,000 bariles naman sa mga produktong Pinong langis. Kaya natanggal na rin ang papel, binibigyan tayo ng pagkakataong sumilip sa bitak ng pader ng Russia para makitang namumuong magdudulot ng revolusyon. Ang mga estruktural na problema na nasa puso ng ekonomiya ng Russia ay nabubunyag na. At isang palatandaan na maaari nating tingnan ay nagmumula sa mga negosyo ng bansa. Noong Abril 21 sa Moscow Times, huminto ang mga kumpanyang Ruso sa pagkuha ng empleyado dahil sa mababang demand ng kanilang serbisyo. Sabi ng Sentral na Bangko ng Russia, 64% ng mga kumpanyang kasama sa kanilang survey ay walang planong baguhin ng empleyado sa 2026. Bumaba na ang malakiang pagkuha ng mga empleyado at nakaamba ang tanggalan ng trabaho para sa 14% ng mga kumpanyang Ruso. Magandang balita para sa mga Ruso. Tataas ng 10 hanggang 15% ang sahod bago matapos ang taon. Pero isipin mo kung anong ibig sabihin nito. Ang pagtigil ng pagkuha ng mga empleyado ay nangangahulugan ng mas kaunting trabaho na tiyak na magtutulak sa Kremlin na subukang ilipat ang mas maraming tao papunta sa militar. Ang pagtaas ng sahod ay walang ganong ibig sabihin para sa mga walang trabaho o natanggal sa trabaho. Kaya nadudulot ito ng matinding galit sa mga karaniwang Ruso dahil sa sitwasyon na dulot ng bumabagsak na ekonomiya ng kanilang bansa na lahat ay resulta ng digmaan ni Putin. Muli nating nakikita ang mga anino ng 1,917. Mamuhay sa hirap o mamatay sa digmaan. Parehong hindi magandang dalawang opsyon para sa mga tao ng Rusya at sa ekonomiya, may babala ng posibleng revolusyon na maaring magpabagsak ng pananalapi. Noong kalagitnaan ng Abril, kasabay halos ng maalab na talumpati ni Zhaganov,
Iniulat ng Fortune na tinutukoy ng Ministro ng Ekonomiya ng Rusya na si Maxim Reshetnikov ang mga reserba ng bansa at humihiling kay Putin na bigyang pansin ito. Sa business conference noong Abril, sinabi ni Reshetnikov na kaya ng Rusya ang kakulangan sa manggagawa at pagtaas ng sahod dahil sa malalaking reserba para suportahan ang mga negosyo. Ipinapakita ng aming kasalukuyang mga tala na karamihan sa mga reserbang ito ay nagamit na. Diretsang sinabi ni Reshetnikov sa kumperensya na mas mahirap na ngayon ang makroekonomikong kalagayan. Naubos ng pondo matapos ang mga taon ng paggasto sa digmaan, kaya wala ng bailout o tulong para sa mga kumpanyang Ruso. Sila na lang ang bahala sa sarili nila. Kaya nakikita natin ang pagtigil ng pagkuha ng mga empleyado. Lalalala pa ito dahil bababa ang mga reserba at mapipilit ang humanap si Putin ng ibang mapagkukunan ng pera para ipagpatuloy ang pananakop. Mas maraming buwis at mas maraming pera ang kukunin mula sa mga serbisyong panlipunan. Mapapanood ng mga tao sa Rusya kung paano pinahihina ang kanilang lipunan para pundohan ng digmaan na pumapatay ng daan-daang libo sa kanilang mga kababayan bawat taon. Idagdag pa ang isa pang sangkap sa palayok ng revolusyon. Hindi rin mas maganda ang kalagayan ng utang ng Rusya. Noong Pebrero, umabot sa halos $62 bilyong ang panlabas na utang ng Rusya, pinakamataas sa 20 taon ayon sa kagawaran ng pananalapi. Huling lumampas sa $60 bilyong ang panlabas na utang ng Rusya noong Enero 2006. Kapag sinama pa ang panlabas na utang ng Estado at pribadong sektor, mas lumalala ang sitwasyon. Ayon sa Sentral na Bangko ng Rusya, tumaas ng 10.4% ang utang sa 2025 na naging $319.8 bilyong. Pinagmumukha ni Putin na ayos lang ito. Sabi niya, ang utang ng Rusya na 17.7% ng GDP ay isa sa pinakamababa sa mundo. Pero gaya ng dati, may mga bitak pa rin sa papel. Tumaas ang utang, ubos na reserba, at ayaw ng mga negosyong Ruso magbigay ng bagong trabaho. Dahil dito, nabanggit ni Zhaganov ang 1,700 at 17 dahil sa hindi kasiyahan. Para naman kay Putin, hindi na niya kayang itagupan ng matagal ang hindi pagkakasiyahan ng mga tao. Bumabagsak na ang kanyang approval rating. Ayon sa Sky News, noong Abril 24, bumaba ang approval rating ni Putin sa ikapitong sunod na linggo, based sa survey ng Russian Public Opinion Research Center. Nasa 70, 3 tuldok, 3% ang rating nung simula ng Marso. Ngayon, mabilis itong bumabagsak. 65 tuldok, 6% ang pinakahuling rating, at malamang ay lalo pa itong bababa. Mas nakababahala pa para kay Putin, ito na ang pinakamababang approval rating niya mula simula ng pananakop sa Ukraine. At may isa pang bagay tungkol sa mga numerong ito. Sa tingin mo, gaano kaya katapat ang isang karaniwang Ruso sa pagsagot tungkol sa kanilang autoritaryong leader, na kilala sa pagpapatahimik sa sinumang bumabatikos sa kanya? Ang pagbaba ng rating sa 65.6% ay senyales na mas marami nang naglalakas loob magsabi ng saloobin kay Putin matapos ang 4 na taon ng digmaan. Ilan pa kaya ang nagsasabing approve sila kahit di totoo? Pinakamababang puntos sa 4 na taon, masama na. Ipinapakita nito na nawala na ang makabayang damdamin na pinukaw ni Putin sa pagsisimula ng kanyang pananakop. Gayunpaman, ang totoong kwento sa likod ng mga numerong ito ay malamang na mas mababa pa ang totoong bilang ng mga sumusuporta. Maraming Ruso ang takot ipahayag ang nararamdaman nila. Kaya bumabalik tayo sa sinabi ni Zhaganov at makikitang unti-unting nabubuo ang lahat ng sangkap sa resipe ng revolusyon tulad ng 1,717. Isang tila, walang katapusang digmaan na nagdudulot ng malawakang kamatayan. Patuloy lumalala ang suliraning pang-ekonomiya at walang pagbangon habang bumababa ang approval ratings kahit pinipigil ni Putin ang pagtutol. May kakaibang namumuo sa Rusya. Alam ito ni Zhaganov at ng maraming Ruso. Kahit gaano pa niya sinusubukang takasan ng realidad, alam pa rin ito ni Putin. May hangganan ng paninisi ni Putin sa iba bago bumalik sa kanya ang mga bunga ng sarili niyang ginawa. Gaano pa katagal si Putin kung pati mga kilalang politiko ay nagsasabing bigo ang lipunang nilikha niya? Ang pansamantalang solusyon sa langis na tumutulong kay Putin na iwasan ang hindi maiwasan ay hindi rin magtatagal para iligtas siya. Ang mga interceptor drone ng Ukraine ay lumilipad na sa mga bansa sa Gulpo. Ngayon, gumagawa ang Ukraine ng napakalaking hakbang para mabuksan ang Strait of Hormuz at muling pababain ang presyo ng langis. Panurin ang aming video para malaman ito. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo mapalampas ang pinakabago naming pagsusuri sa huminang base ng kapangyarihan ni Putin. Salamat sa panonood.